Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa Buenos Aires, Wednesday, May 21st, 2025, 1:30 p.m. Dumating ang isang kasambahay sa apartment kung saan nakatira ang pamilyang Seltzer. Karaniwan na niya itong gawain tuwing Monday, Wednesday at Friday. Umakyat siya sa ika-6 na palapag at ipinasok ang susi sa pinto ng unit. Ngunit hindi agad bumukas ang pinto. Nakalak ito mula sa loob at may susi ring nakapasok sa kabilang panig. Matapos ang ilang galaw, nagawa niyang buksan ang pinto. Pagpasok niya, bumungad ang isang kakaibang katahimikan. Ilang hakbang pa lamang sa pasilyo, napatingin siya sa daanang papunta sa dining area. Doon, sa sahig, may nakahandusay na katawan. Ito ang bunso ng pamilya, si Ivo Seltzer, 12 years old. Hindi na siya pumasok pa. Agad siyang lumabas at tumawag sa mga awtoridad. Sa likod ng nakasarang pinto, nanatiling tahimik ang loob, kasama ang 3 pang hindi pa natutuklasan. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nilang maayos ang buong apartment. Nasa ayos ang mga gamit, sarado ang mga drawer, walang senyales ng paghalughog. Sa entry hall, naroon ang katawan ng 12-year-old na si Ivo. Sa dining room, natagpuan ang 15 years old na si Yan. Sa master bedroom, nasa kama ang ama ng pamilya, si Bernardo Adrian Seltzer, 53 years old. Malapit sa kanya ay isang kutsilyong pangkusina na may metal na hawakan. Ang huling natagpuan ay si Laura sa loob ng banyo. Ang tanging naiwan na buhay ay ang alagang pusa ng pamilya na maingat na inilabas ng isang pulis. Habang nagkakaipon ang mga tao sa labas ng gusali, dinala ang mga katawan upang matukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay. Mabilis na nakabuo ng teorya ang mga investigador. Batay sa unang ebidensya, ang hinala ay nakatuon sa ama ng pamilya. Ayon sa pananaw ng mga awtoridad, ang lokasyon ng kutsilyo sa master bedroom ang naging susi sa kanilang konklusyon. Lumabas ang palagay na ang ama ang unang umatake sa kanyang pamilya bago tuluyang wakasan ang sariling buhay. Hindi bago sa mga investigasyon ang ganitong senaryo. Madalas itong inuugnay sa matinding personal o pinansyal na problema. Hindi nagtagal, kumalat ang teoryang ito sa media. Ikinuwento ng mga balita ang isang matagumpay na negosyanteng umano ay bumigay sa matinding pressure habang sinisiyasat ng mga reporter ang kanyang mga transaksyon at karera. Mabilis na tinanggap ng publiko ang opisyal na bersyon ng mga pangyayari. Ang mga kapitbahay at kakilala na nakakita sa pamilya ng umagang yon ay sinabing maayos at tahimik ang pamilyang Seltzer. Nagsimulang balikan nila kung may mga palatandaan bang may problema. Habang dinadala ang mga katawan sa morgue ng lalawigan, tuluyan nang nasira ang pangalan ni Bernardo Adrian. Sa mga balita, inilalarawan siya bilang ama na di umano ay pumatay sa sariling pamilya. Ngunit hindi pa alam ng lahat na ang kwentong ito ay malapit nang mabuwag sa oras na magsimula ang medical examination. Ang unang resulta mula sa morgue ay ikinagulat ng mga investigador. Biglang nagbago ang direksyon ng kaso. Sa gitna nito ay ang katawan ni Laura Fernandez Legison. Napansin ng medical examiner na ang mga sugat ni Laura ay ibang-iba kumpara sa iba. May grupo ng malalalim na sugat sa bandang dibdib, magkakalapit at halos magkapatong. Sa forensic science, ang ganitong pattern ay kadalasang palatandaan ng sariling gawa. Ipinapakita ng ganitong eksaktong galaw na walang biglaang pag-atake o pakikipaglaban. Natuklasan din ang mga sugat sa kanyang pulso, pinsala sa tuhod, at nabaling ilong. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang walang bakas ng depensa sa kanyang mga kamay at braso. Sa isang tunay na pag-atake, halos imposibleng hindi magtangkang ipagtanggol ang sarili. Bumalik
ang mga investigador sa apartment at masinsinang sinuri ang lugar. Doon nila nakita ang isang bagay na hindi nila napansin noong una. Isang pangalawang kutsilyo, may hawakang kahoy. Isinama rin ito sa ebidensya. Sa pagsasama-sama ng lahat ng impormasyong ito, binago ng mga autoridad ang kanilang konklusyon. Hindi na pangunahing suspek si Bernardo Adrien. Isa na rin siyang biktima. Lumitaw na ang ginamit na sandata ay nasa kamay ni Laura. Gamit ang pagsusuri sa mga bakas at resulta ng autopsy, muling binuo ng mga investigador ang nangyari noong gabing iyon. Ang unang biktima ay ang ama. Mahimbing ang tulog ni Bernardo nang mangyari ang pag-atake. Mabilis at eksakto ang mga galaw. Walang palatandaan ng paglaban na nagpapahiwatig na hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makaiwas. Isinasaalang-alang din na maaaring nakainom siya ng pampatulog. Matapos nito, lumabas si Laura ng silid at nagtungo sa mga anak. Dito nagbago ang takbo ng pangyayari. Batay sa ebidensya, tila gising o nagising ang dalawang bata. Natagpuan sa kanilang mga kamay at braso ang malinaw na palatandaan ng matinding paglaban. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinusuportahan ito ng pisikal na ebidensya sa apartment. Nakalabas si Ivo hanggang pasilyo, habang si Yan ay umabot sa dining area. Hinabol sila ni Laura sa loob ng apartment hanggang sa tuluyang tumigil ang kanilang paggalaw. Habang nakahiga sa tabi ng katawan ng kanyang asawa, sinaktan ni Laura ang sarili gamit ang parehong kutsilyo. Ngunit hindi agad natapos ang kanyang buhay. Sa kabila ng matinding panghihina, nagawa pa niyang tumayo at makarating sa banyo. Doon na siya tuluyang nawala ng lakas at bumagsak, na siyang naging huling yugto ng sunod-sunod na pangyayari. Upang tunay na maunawaan ang bigat ng pangyayaring ito, kailangang balikan ang mga buhay na ngayon ay pawang ulat na lamang sa morgue. Si Bernardo Adrien Seltzer, ang ama ng pamilya, ay isinilang noong Enero 1972 sa isang maliit na bayang agrikultural na tinatawag na Rivera. Mula sa simpleng pinagmulan, nagawa niyang buuin ang sarili sa mundo ng negosyo. Noong unang bahagi ng 2000, kasabay ng pag-usbong ng industriya ng soya, nakapagtayo siya ng matagumpay na karera sa grain market. Mula sa pagiging junior analyst, umangat siya bilang respetadong broker at tagapayo sa isang kilalang kumpanya at inilagak ang kanyang kinita sa real estate sa Paraguay. Sa mga nakakakilala sa kanya, si Bernardo ay kilala bilang kalmado, magalang at propesyonal. Mas naging buo ang kanyang buhay nang makilala niya si Laura Fernandez Legisimon. Tubong Timog Buenos Aires, mas bata siya ng 2 taon at nagtatrabaho sa sales. Kaakit-akit at aktibo sa lipunan. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Pagkakapareho ng interes, kasal, pagsilang ng panganay na si Yan, at makalipas ang 3 taon, si Ivo. Pinili ni Laura ang maging full-time na ina. Sa panlabas, ipinakita niya ang imahe ng isang mapagmahal at hands-on na magulang. Sa kanyang social media, makikita ang tila perpektong buhay. Mga litrato sa tennis court, mga librong natapos basahin, at mga bike ride kasama ang mga kaibigan. May mga bakasyon sa Mar del Plata, mga resort sa Uruguay, at mga biyahe sa Spain at France. Sa mata ng publiko, ang pamilyang Seltzer ay larawan ng tagumpay. May sapat na pera, magandang katayuan, at isang hinaharap na tila malinaw at matatag. Walang sino man sa mga tagasunod ni Laura o sa profesional na mundo ni Bernardo ang nakakita ng bitak sa makintab na imahe. Si Bernardo ay naglalathala ng market analysis sa mga trade journal. Si Laura naman ay nagbabahagi ng mga larawan ng masayang pamilya. Sa paningin ng lahat, maayos ang lahat. Kontrolado ang bawat detalye. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, may ibang nangyayari. Isang video mula noong 2017 na matagal nang nakalimutan.
ang muling lumitaw. Kuha ito sa isang profesional na kumperensya kung saan inimbitahan si Bernardo bilang eksperto. Sa entablado, makikita siyang kumpiyansa at maayos. Nakatayo sa podium, nagsasalita tungkol sa risk management. Karaniwang usapin para sa isang financial analyst. Ngunit bigla siyang lumihis sa paksa. Nawala ang mga numero sa presentation. Sa likod niya, sa malaking screen, lumitaw ang isang larawan, hindi ng graphs o data, kundi ng kanyang pamilya, sina Laura, Yan, at Ivo. Ngumiti silang lahat sa larawan. Hinarap ni Bernardo ang mga nakikinig at tinawag ang kanyang pamilya bilang pinakamahalagang puhunan ng kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ang tanging bagay na hindi niya kailanman isusugal. Malinaw at praktikal ang kanyang paniniwala. Kung nais mong protektahan ang mahalaga, kailangan mong mamuhay ng responsable. Naniniwala siyang sa pagiging kalmado, kontrolado, at paggawa ng lahat ng tama, masisiguro niyang laging ligtas ang kanyang asawa at mga anak. Sa video, may mga salitang binitiwan si Bernardo na makalipas ang 8 taon ay magkakaroon ng nakapangingilabot na kahulugan. Sa mikropono, sinabi niya, "Hindi ako nagsusugal sa anumang bagay na ayokong mawala. Ayokong mawala ang pamilya ko, kaya hindi ko sila inilalagay sa panganib." May tunay na emosyon sa kanyang boses. Para sa kanya, perpekto ang pormulang ito. Naniniwala siyang ang panganib ay laging nagmumula sa labas, sa pabago-bagong merkado, maling desisyon, at panlabas na banta. Pumalakpak ang audience. Sa kanila, siya ay huwaran ng tagumpay, isang lalaking nahanap ang balanse sa pagitan ng karera at pamilya. Walang sinuman sa silid na yon, kahit siya mismo, ang makakaisip na ang tunay na pagkabigo sa risk management ay hindi magmumula sa stock market, kundi sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang lalaking sanay magbasa ng paparating na krisis ay hindi nakita ang unti-unting pagbagsak na matagal nang nangyayari sa isipan ng babaeng buong pagmamalaki niyang ipinakita sa screen. Habang sinisimulan ng mga investigador na suriin ang digital na bakas ni Laura Fernandez, unti-unting lumitaw ang mga palatandaan. Nakabaon sa ilalim ng maingat na binuong imahe ng kanyang buhay. Kung babalikan ang kanyang social media noong February 2025, 3 buwan bago ang trahedya, may isang post na kapansin-pansing naiiba. Sa halip na karaniwang litrato ng tennis o pagbibisikleta kasama ang mga kaibigan, nagbahagi si Laura ng mas personal na saloobin. Isinulat niya ang bigat ng pagiging ina. Sinabi niyang sanay na siyang harapin ang araw-araw na pagod. Ngunit may isang pangungusap na tila basta lang isinama, na ngayon ay mabigat ang dating. Inamin niyang gusto na lang niyang matulog ng 15 taon. Hindi iyon basta numero. 15 taon ang edad ng kanyang panganay na si Yan. Sa sandaling iyon, hindi man niya sinasadya, sinabi niya sa mundo na ang bigat at pagnanais na kumalas ay dala-dala na niya mula pa noong ipanganak ang kanyang anak. Para sa karaniwang mambabasa, tila karaniwang pagod lang iyon. Marahil ay nag-like lang ang marami ng hindi nag-iisip. Walang nakapansin sa koneksyon ng edad ng bata at haba ng kanyang pagkapagod. Ang mabigat na kalungkutan ay hindi biglang dumating noong Mayo 2025. Matagal na itong naroon, tahimik, lumalalim, kasabay ng paglaki ng pamilya. Ang inakala ng iba na katatagan ay isa palang unti-unti at hindi binibigkas na pagbagsak. Pinili ni Laura na magsalita sa isang screen, hindi sa mga taong nasa paligid niya. At ang tahimik na panawagang iyon ay nawala sa gitna ng mga ngiti at bakasyon. Hanggang sa huli na ang lahat. Sa kusina, kung saan maayos ang lahat gaya ng ibang bahagi ng apartment, may isang bagay na agad tumambad sa mga investigador.
Isang puting papel na nakalatag sa mesa. Puno ito ng nanginginig at hindi pantay na sulat kamay. Ang pagsusuri sa liham ay naging isang malalim na psikolohikal na pagbusisi. Napansin agad ng mga eksperto na hindi ito isinulat ng sabay-sabay. Putol-putol ang mga pangungusap, tila isinulat sa magkakaibang sandali ng emosyonal na bigat. Iba-iba ang direksyon ng mga letra, naghahalo ang cursive at block letters. Kitang-kita sa mga guhit ng panulat ang panginginig ng kamay. Halatang hirap na hirap ang nagsulat. Gaya ng anyo nito, pira-piraso rin ang nilalaman. Sa gitna ng mga burado at hindi pantay na tinta, mababasa ang mga salitang paalam at pagsisisi. Sobra na. Mahal ko sila. Nararamdaman ko sila. Ngunit ang pinaka nakakapukaw ng pansin ay ang isang pangungusap na isinulat sa malalaking titik sa gitna ng pahina. Pupunta na kami sa kalsada. Dahil dito, napaniwala ang mga investigador na ang posibleng motibo ay isang matinding takot na mawala ng lahat. Takot sa pagpapalayas at kawalan ng tirahan, kahit walang konkretong ebidensya na mangyayari ito. Ngunit dito rin lumitaw ang isang nakakabahalang kontradiksyon. Paano nagawang magsulat ng magulo at hindi lohikal na mga pahayag ang isang tao, ngunit sa parehong pahina ay nagpakita ng malamig at malinaw na pag-iisip? Sa gilid ng papel, may isinulat si Laura na lubos na maayos at organisado. Maingat niyang inilista ang unlock pattern ng kanyang cellphone. Mas nakakagulat pa, isinulat din niya ang PIN codes ng cellphone ng kanyang asawa at 2 anak. Maayos na nakahanay sa itaas na bahagi ng pahina. Alam niyang pagsapit ng umaga, wala nang matitirang magbubukas ng mga teleponong iyon. Maliban sa mga otoridad, inihanda niya ang buong digital na buhay ng pamilya. Batid na ang kanilang pisikal na presensya ay wala na. Batay sa mga bakas sa papel, natukoy ng mga forensic expert na ang liham ay tinapos matapos magsimula ang unang marahas na pangyayari. Habang ang mga kapitbahay at katrabaho ay nag-iisip at naghahanap ng paliwanag, may isang testigo ang lumantad. Isang taong malayo sa marangyang mundo ng pamilyang Seltzer. Isa siyang lalaki na nabubuhay sa pangangalap ng karton sa mga lansangan ng Buenos Aires. Nagsimula ang ugnayan niya sa pamilya noong 2023 matapos mapanood Nina, Bernardo at Laura ang isang balita tungkol sa kanyang buhay. Isa siyang dating imigrante na matagal nanirahan sa Estados Unidos bago bumalik sa Argentina at maghirap. Dahil sa husay niya sa Ingles, kinuha siya ng mag-asawa bilang pribadong language tutor. Ang kanyang testimonya ang tuluyang sumira sa teorya ng tunay na pagkalugi o bankruptcy. Isang hinalang nag-ugat sa linyang pupunta na kami sa kalsada na isinulat ni Laura. Ayon sa language tutor, hindi kailanman nahuli sa bayad ang pamilya. Sa katunayan, madalas pang magbayad ng mas maaga si Laura. Ang kanilang kabutihang loob ay lampas pa sa karaniwang ugnayan ng kliyente at guro. Madalas silang magbigay ng mga libro at damit na hindi nakasya sa kanilang mga anak at hinihiling na ipamahagi iyon sa mga estudyanteng tinuturuan ng tutor ng libre. Para sa kanya, matatag sa pananalapi ang mga Seltzer at walang anumang sinyales ng matinding problema o desperasyon. Ngunit may isa siyang napansin. Unti-unting paglayo ng pamilya sa pakikisalamuha. Ang huli nilang komunikasyon ay noong Marso 2025. Sinabi ni Bernardo na pansamantalang ihihinto ang mga aralin dahil lilipad daw sila papuntang Estados Unidos. Magalang siya at nangakong makikipag-ugnayan pagbalik nila. Ngunit ayon sa kalaunang investigasyon, hindi kailanman nangyari ang biyahe. Isa lamang itong ginawang kwento upang unti-unting mawala ang pamilya sa kanilang social circle at tuluyang magkulong sa loob ng apartment.
Sa cellphone ng testigo, natagpuan ng mga investigador ang ilang voice messages mula kay Laura. Sa isa sa mga huling mensahe, humihingi siya ng paumanhin dahil hindi nakapasok sa klase. May maliit daw na aberya, ngunit tiniyak niyang magpapatuloy ang aralin sa susunod na Sabado. Magaan, magalang, at kalmado ang kanyang boses. Ang audio na iyon ay naging mahalagang ebidensya. Patunay kung gaano kahusay na naitatago ni Laura ang kanyang tunay na kalagayan, na kayang magpalit mula sa matinding panloob na pinagdadaanan tungo sa isang masayahin at maayos na imahe. Habang mas lumalalim ang investigasyon sa medical history ni Laura Fernandez Lehisimon, unti-unting nabuo ang mas malinaw na klinikal na larawan. Isang matagal ng laban na piniling harapin ng pamilya ng pribado. Nakumpirma na 2 beses siyang na-confine sa mga specialized mental health facility. Ang unang seryosong episode ay nangyari halos 1 taon at kalahati bago ang trahedya. Noon, inakala ng pamilya at ni Laura na ito ay bunga lamang ng matinding pagod at stress. Matapos ang therapy at medication, bumalik siya sa normal na gawain na nagbigay ng ilusyon ng ganap na paggaling. Ngunit 2 buwan bago ang insidente, nagkaroon ng matinding pagbabalik ng kanyang kondisyon. Sa pagkakataong ito, isang seryosong psychiatric diagnosis ang ibinigay ng mga doktor. Mas lalo itong nagpabigat sa kanyang kalagayan. Sa isang pag-uusap sa malapit na kaibigan, inamin ni Laura na habang mas nauunawaan niya ang bigat ng kanyang diagnosis, mas lalo rin siyang nawawala ng pag-asa. Isang psychiatrist na dating gumagamot sa pamilya at may personal na ugnayan sa kanila ang tumangging ipagpatuloy ang paggamot dahil sa ethical concerns. Sa halip, iminungkahi niyang si Laura ay masuri ng isang independent at multidisciplinary team ng mga espesyalista. Ipinila ng pamilya Seltzer si Laura sa waiting list para sa karagdagang gamutan. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinaka nakakabahala sa timeline na ito ay isang katotohanang halos nakalusot sa pansin ng lahat. Sa masusing paghahalughog ng apartment, natagpuan ng mga awtoridad ang maraming nakaimbak na reseta ng gamot. Kabilang ang mga ginagamit sa matinding depresyon at seryosong kondisyon sa pag-iisip. Dahil dito, pinaniniwalaan ng mga investigador na maaaring kusa ng itinigil ni Laura ang pag-inom ng kanyang gamot sa panahong mas kailangan niya ito. Hindi rin tuluyang nakaligtaan ng mga tao sa paligid ang pagbabago sa kanyang kilos kahit hindi nila ito lubos na naunawaan. Ayon sa kasambahay, bigla raw naging irritable si Laura. Naiinis siya sa ingay ng vacuum cleaner. Ipinapapatigil ito at minsan ay hinihiling pang umalis ng mas maaga ang kasambahay. May naalala rin ang building manager na isang pahayag ni Laura ilang linggo bago ang Mayo. Bumabangon na lang ako para sa mga anak ko. Wala nang ibang mahalaga. Habang nakikitang unti-unting nawawala ng sigla ang kanyang asawa at halos hindi na lumalabas ng silid, gumawa si Bernardo Adrien ng desisyong kalaunan ay magiging mapanganib. Tumigil siya sa pagpasok sa opisina at nagtrabaho na lamang mula sa bahay. Ginawang sentro ng lahat ang apartment. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang presensya upang tumatag ang sitwasyon. Ngunit sinubukan niyang kontrolin ang isang krisis na nangangailangan ng agarang medikal na interbensyon at propesyonal na pangangalaga. Unti-unting nagsara ang mundo ng pamilya sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Iniwan silang mag-isa sa harap ng lumalalang problema. Isang panganib na inakala ng ama na kaya niyang pamahalaan. Madaling araw ng Mayo 23, 2025, isang desisyon ang ginawa ng mga kamag-anak na tuluyang sumira sa imahe ng nagkakaisang pamilyang Seltzer. Inanunsyo na magkakahiwalay ang libing. Kinuha ng pamilya ni Bernardo ang katawan ng ama
at ng 2 anak, sina Yan at Ivo. Nanatiling magkasama ang ama at mga anak kahit sa huling hantungan. Samantala, ang libing ni Laura Fernandez Lehisimon ay inayos ng kanyang kapatid, hiwalay at pribado. Tumanggi ang pamilya ni Bernardo na ilibing ang mga bata malapit sa taong itinuturing nilang dahilan ng kanilang pagkamatay. Hanggang ngayon, nananatiling selyado ang apartment sa ika-6 na palapag. Ang mga kapitbahay na minsang tumingin sa mag-asawa bilang huwaran ay patuloy pa ring sinusubukang unawain ang nangyari. Ang isang buhay na inukit sa magagandang larawan ng bakasyon at perpektong sandali online ay nagtapos sa 2 magkaibang sementeryo. Sa likod ng saradong pinto ng isang tila perpektong tahanan, ang natira na lamang ay mga bitak, mga lamat na matagal nang lumalawak, hindi napapansin, hanggang sa tuluyang gumuho ang lahat sa isang sandaling hindi na maibabalik. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.